Muli po isa po magandang umaga sa ating lahat mga ka-journers, mga kapwa ko Pasigueño. Nandito po tayo ngayon sa Barangay San Joaquin, boundary ng Barangay Kalawangan, at may inauguration of RCBC drainage line, sidewalk and road concrete reblocking using one-day cement Ellis Road. Nandito po ngayon si Mayor Vico Soto, Vice Mayor Dudut Jaworski, mga city councilors, si acting barangay chairman Jimmy Borja, at si Kapitan Erap Sanchez ng Barangay San Joaquin. Lalo na po sa aming ama ng lungsod ng Pasig na si Mayor Vico Soto, sa Vice Mayor Dudut Jaworski, kay Congressman Roman Romulo, at saka sa mga City Council. Gayon din po sa aming punong barangay na Erap Sanchez at sa mga kagawad. Ama, basbasan mo po ang proyektong ito upang ito ay maging kapatid, lakas at kakayahan upang isakatuparan ito. Pagpalain mo rin ang aming mga pinuno at ang lahat na naging bahagi ng proyektong ito upang patuloy silang makapaglingkod ng may katapatan at malasakit sa kapwa. Naway maging paalala ang proyektong ito. Amen. Maraming salamat po, Ma'am Marisa. Maaari na po tayo magsiupo. Again, magandang umaga po sa atin lahat. Kasama po natin ang mga taga-Barangay San Joaquin Council and Staff, headed by Barangay Captain Franz Julius Erap Sanchez, at sa ating mga elderly council ng Barangay San Joaquin, sa mga staff, sa ating pong siyempre maraming salamat po sa Meralco Sub-Transmission Office, headed by Engineer Alberto Castillo, sa pagpapaunlak ng paggamit po ng inyong lugar, sa ating Engineer Office, Bantay Pasig, TPMO, PNP, at sa mga sweeper. Para po magbigay ng mensahe ngayong umaga, tawagin po natin ng Barangay Captain ng Barangay San Joaquin, Cap Erap Sanchez. Good morning. Ano yun eh? Courtesy. Siyempre, narito yung ama ng lungsod ng Pasig. Pangit naman kung sa harapan niya ako dadaan sa likod. Kaya tinitignan ko ng maigi kanina, may dadaan ng bago dito. Kasya naman ako. Una, sa kapwa ko punong barangay. Punong barangay ng Kalawaan. Kagalang-galang Jimmy Punsay Borja. Sa ating pinakamamahal, mahal ng lahat at mamahalin ng buong Pilipinas, ang punong lungsod ng Pasig, kagalang-galang Victor Regis Douglas Soto. Sa ating pangalawang punong lungsod, ang lungsod ng Pasig, kagalang-galang Robert Vincent Jude Bautista Jaworski Jr. Sa ating pong mga konsehal ng lungsod ng Pasig, sa ating pong kagalang-galang ng mga kagawad, sa ating pong kawani ng pamahalaang barangay ng San Joaquin, at sa ating Meralco, maraming salamat po. Ibababa na daw nila yung proyekto. Ililibre daw nila ang Barangay San Joaquin. Para daw din natin taasan yung yearly appropriation ordinance. Una po, hindi ko alam kung paano ko magsisimula. Dahil po sa kagalakan ng inyong lingkod, at natitiyak ko, ganun din ang nararamdaman ng bawat isa. Itong proyektong to, bagamat may bumagiko, bagamat may negatibong pinakayang iba. Pero dahil pinagkatiwalaan natin ang ating pumulungsod, kung paano na po resolbahin ang problema natin sa Isko. Itong problema to, hindi po basta-basta mariresolba ng isang idlang. Ito ay ginastusan sa tamang halaga. Dito po, may uukit muli sa kasaysayan ng Barangay San Joaquin.
at sa buong lungsod ng Pasig na meron na namang proyektong pakikinabangan sa mahabang panahon. Ang responsibilidad natin ay pangalagaan. Una, pagpasalamat natin na meron tayong tulad ni Mayor Vico ng konseho at ng ating pangalawang punong lungsod na hanggang magproyekto, hanggang gastusan sa tamang halaga. Proyektong mapapatunayan natin at sa maraming proyekto pa ni Mayor na mga nakaraan na walang korupsyon. Palakpakan po natin ang ating punong lungsod. Kaya sa mga darating pong panahon, huwag natin pong pakakawalan ng ganitong pagkakataon na may proyekto ang ating pamahalang lungsod. Sabi ko nga po nung nakaraan, kung may magagawa lang po tayo na ma-extend ang ating punong lungsod, ay gagawin po natin. Pero may pagkakataon pa, huwag tayong mawalan lang ng pag-asa. Sabi ko nga, kung minahal siya ng buong lungsod ng Pasig, ay mamahalin din siya ng buong Pilipinas. Nakita niyo naman po yung mga proyekto ng mga nakaraan. Isa sa napag-usapan namin ng ating punong lungsod, itong proyektong to, hindi lang po ito basta pinatibay at pinaganda. Meron din kaming natuklasan dito. Ang pagkakamali nung araw ay itinama po sa kasulukuyan. Maraming salamat po, Mayor. Nanginginig na ako. Hindi ko na pagandaan eh. Pero sabi ko nga, mas maayos akong magtalumpati kung wala akong binabasa. Kasi pag may binabasa ako, para akong dinidiktahan. Kaya hindi ako sanay diktahan sa totoo lang. Nahihirapan ako. Kaya ako nagsasabi sa inyo po, bilang inyong punong barangay, kung ano yung nakikita ko po. Ano yung pinagkaiba nung nakaraang panahon, na basta na lang magproyekto. Basta na lang pong masabing may ginawa. Pero ito po, pinagplanuhan. Kinonsulta ang ating punong lungsod. Nag-usap kami at marami po siyang sinaalang-alang, lalo na yung dumadaan dito sa araw-araw. Kaya ang ginamit ditong mga materyales ay dekalidad. Tulad ng dekalidad na proyekto ng ating punong lungsod sa ating nalalapit na pagkatapos ng ating City Hall. Palakpakan po natin ulit ang ating punong lungsod. Maraming salamat po. Salamat po. Maraming salamat po sa inyo at mabuhay po ang lungsod ng Pasig. Maraming salamat, Kap Erap, sa hindi pinanghagdaang talumpati. Maraming salamat po. At siyempre, kasama rin po natin ang acting barangay chairperson ng Barangay Kalakwaan, Honorable Jimmy Borja. Maraming salamat po sa pagkakilala. Siguro hindi ko magpakabahay na lang kasalita. Halos nasabi na po ng aking kaibigan. Talagang siyempre po ang bilang aking po ng barangay po ng Kalawaan. Kasama ko po yung bakong Kalawaan na nandiyan sa Kalawaan. Ang mamaya ng barangay Kalawaan. Ang puso po kami nagpapasalamat sa ating buting Mayor Vico Soto, ating Vice Mayor Dr. Gibaski, at sa mga distrito nuno na konsyar ng bayan ng Pasig sa magandang programa na inalok sa amin. At tinanong na po dito ang kahabaan ng Elisco Road, ang access road na nasa sakupan ng aming barangay. Maraming salamat po sa kanila. Rapan po natin ang sabihan gusto ng Pasig. At pumasok po kayo bilang ako'y active punong barangay ng Kalawaan. Kaisa niyo po ako sa isang matuwid na landas na patinikuran patungo sa aming pag-asa. Mabuhay po ang Barangay Kalawaan, mabuhay po ang Barangay Sabaki, mabuhay po ang lungsod ng Pasig. Maraming salamat. Maraming salamat po sa maiksing talumpati.
At tuloy-tuloy po tayo sa pagbati. Tawagin naman po natin ang ating Vice Mayor, Dodot Jaworski. So po magandang umaga sa ating lahat, kay Mayor Vico Soto, sa ating mga Councilor ng Bayan, Councilor Paul Sinolat, Councilor Eric Gonzalez, Councilor Nahanap ko si Uniforme sa ating mga barangay, Councilor Simon Tantoco, Karadalunan. At syempre, a big shout out po sa Meral po, salamat po sa pagpapagamit ng inyong lugar para hindi tayo mag-traffic sa Miss Road at sa ating mga opisyalis. Sir Alvin Flores, good morning. Quick action man ng Meralco. Lahat ng request namin talaga ng ginagawa. And of course, sa ating mga mamunan ng Barangay Kalawang sa Lukin. Pagpalang umaga po. Alam nyo, itong Miss Road talagang matagal na nating naging problema. At tawa ng Diyos ngayon, natapos ito. Although syempre, nagkaroon ng konting problema dahil nag-traffic tayo ng konti habang ginagawa. Pero sa inyong pagtitiis naman, ngayon ay natapos na rin. No? At hindi lang po yung ating mas magandang dadaanan ang naayos, pero higit pa yan, pati po yung sidewalk at yung ating drainage. At sana ito na yung maging solusyon yung sa mga problema ng pagpapaano sa ating pero ito sa pamunuan ay nagpapasalamat sa hirap ninyo at sa barangay na rin. So again, mabuhay po tayo lahat. Magandang umaga. Maraming salamat po, Vice Mayor Dodot Jaworski. At siyempre, narito na po ang ating punong lungsod, Mayor Vico Soto. Tulad po kayo. Magandang umaga sa ating lahat. Nasaan po mga taga-barangay Kalawaan? Magandang umaga po. Ayun, merong ilan sa likod. Nasaan naman ang mga taga-barangay San Joaquin? Siyempre, nasa home court tayo. San Joaquin ngayon. At bago ko po makalimutan, pasalamatan po tayo sa Meralco. Pinayagan nila tayong pumasok dito para sa konting programa natin. Thank you sa mga kaibigan mula sa Meralco. Para hindi naman tayo sa kalsada, at naka-traffic pa tayo at least dito. Tayo ng konti. Pero nabanggit ko na lang din yung Meralco. Siguro ang next natin na proyekto sa Meralco ay yung mga poste natin na nasa bangketa. Alam ko medyo mahirap po ito, kasi tagal ng panahon na sanay tayo. Ilang dekada na yan, baka hindi pa kayo nagtatrabaho sa Meralco, ganyan na po yan. Pero siguro yung next na pag-usapan natin, kahapon may coordination meeting din kami sa WH, nakausap ko yung MMD sa C5. Pero dito sa Ilisco, mas talagang may mga poste na sakop yung buong bangketa. Talagang hindi ka na makakalakad. Kaya yan ang isang titingnan po natin. Sayang naman, pinapaayos natin yung mga sidewalk natin. Hindi naman natin pwede antayin yung replacement o yung transfer ng mga poste bago tayo mag-proyekto kasi talagang may-delay. So ginagawa na rin natin yung drainage. Nakasamang palad, may mga ibang parte talaga na hindi mo malalakaran o talagang masigit na masigit. Kaya siguro din ang mga next na pag-uusapan po natin. Pero muli po, maraming salamat sa Meralco. At yung mga replacement ng poles sa mga OWA, sa totoo, bumibili sa Meralco ngayon. Hindi ko alam kung ano meron, pero bumibili sa kilos na Meralco ngayon, pati yung mga anti-dumping wires natin. Marami pa, pero marami na rin naayos. Ilang intermonitors na tayo, hearing, siguro sa operation din naman ng LGU, pero pangunahan talaga yan na Meralco. Ngayon po, pinabati ko rin siyempre mga barangay officials ng San Joaquin, barangay council natin, mga staff, sa pagkukunan ni Cap Era na nagbigay ng isang magandang mensahe. Yun nga lang, kung nagsasalita si Cap Era, maraming magandang sinasabi. Pero kung sa kinakabahan ng ako sa umintay. Pero maraming salamat of course sa ating Vice Mayor Dodot na nandito sa ating mga mahalagang paalala. Dito rin po si Councilor Coach Paul, Councilor Eric, Councilor Simon, and ating wife, Councilor Vico, at lahat po ng mga bisita
lahat po natin, sa lahat ng mga residente ng San Joaquin, pati na rin ang Kalawaan. Masaya po tayo lahat dito sa proyekto natin. Hindi lang po East Road, kasi pati East Road, hindi rin East Road. Pero inano ko na rin po, para malaman po natin kung ano na rin yung kasama. Kasi 77.5 million din po ito ng proyekto. Sabihin, isa ito sa malaking proyekto natin. Hindi kasing laki ng New City Hall, pero laking proyekto na rin po ang 77 million worth. Ano po, ano yung kasama rito? Una po, yung bagong reinforced concrete box culvert po natin, yung drainage natin. Ang haba po ng bagong gawa na box culvert ay nasa almost half a kilometer, 476 linear meters. Yun po yung una. Pangalawa, meron naman din po mga improvements ng existing box culvert, at yung mga CHP canal natin. Ang total length naman po nun ay 2.6 linear kilometers. Nakakabata rin po. At meron po tayo siyempre yung mga sidewalks natin. Kita niyo po, sidewalk may kasamang bollards na pinagtitiwala na matibay po ang mga yan. Marami na rin, napagunayan na rin ng marami. Siyempre ayaw na natin magkaroon ng aksidente. Siyempre saan nakakaroon na rin ng aksidente. Nung nakaraan sa barangay Kapitolyo, pinapagla po ang bollard natin. Solido. Talagang nakatayo lang po yung boiler natin. Kaya napatunayan na ayos. Hindi lang yun yung una, marami na po, ilang nakailan na po. Makasigan, meron na rin yata. Tama, pero may kapasigan, pinapagla na rin yung boiler natin. Matibay po. Kaya safety po ng pedestrian, pati na rin yung mga semento na gagawin na lang po sa sakyan. Walang matamaan na tao, walang matamaan na gusali, walang matamaan na tindahan, kahit yung mga nasa 3,700, almost 4 linear kilometers, 3,700 plus linear meters po yung sidewalk na ginagawa po natin. At pang-apat, ito naman yung pinakamahalaga, yung main proyekto natin, yung concrete reblocking, yung road reblocking po mismo. Alam po natin lahat, mas alam ninyo, bilang kayo po yung mga nagarito, siguro mga 10 years ago, pinagawa rin po ang kalsadang ito. Kaso lang, nakita naman po natin, kaya kailangan po natin kami magawa ng isang taon, last year, ayun. At masasabi ko lang po, sigurado po ako na sa gawa natin, mas tatagal po ito. Yan po ang masasabi natin. Mas matibay po ang pagkagawa natin. Marami na rin tayong reforma pinakilala mula sa procurement, ibig sabihin, mula sa public bidding, hanggang sa implementasyon ng programa, sa monitoring. Hindi pa tayo perfecto. Minsan, talagang may mga kontratista na gagawa ng standard, pero ngayon po, mas matibay, mas maganda yung monitoring natin. Ibig sabihin, kung hindi ginawang hindi maganda, artista o hindi natin, hindi mas mataas yung chance ngayon na mahuli sila at pinapaulit po yung ginagawa. At ito na lamang penalty. Kung hindi kailangan ng blacklist, hindi tayo nagdadalawang isip, pinag-blacklist po natin. Kung may liquidated damages, dahil sa delay, sa hindi tamang magawa, hindi tayo nagdadalawang isip, talagang penalize po natin tapos yung isa na. Kaya ang resulta po, mas maganda yung baba. Meron din tayong efforts ngayon na sinasama na rin natin yung mga civil society organizations. Ibig sabihin, third party. Hindi lang po LGU at kontratista, kundi may third party na po na tumitingin at nag-monitor at nag-evaluate ang mga infrastructure works natin. At ang resulta ng mga reforma, ang resulta ng mga programang ito ay hindi lang po tamang presyo sa pagpapagawa, hindi po pati yung tamang kalidad ay mas madali po natin maabot. At mas may kumpiyansa tayo dun sa mga pinapagawa po natin. Siyempre, di po yung magagawa ng ako lang po, kahit city council lang, kailangan po nagtutulungan ng bawat isang po sa atin. Mas nakakakilos ng maganda, mas nakakapagpakilala tayo, lalo na pagdating sa mga
pagbabago. Hindi po madali magpakilala ng pagbabago sa pamahalaan. Pero dahil buo din yung tiwala, ang inyong tulong at suporta, kayo po ay nakikisa sa inyong naman ng pamahalaan, mas nagagawa po natin yung mga pagbabago, mga reforma na ngayon po ay unti-unti na natin nakikita yung mga bunga ng mga reforma at pagbabago na pinakilala natin. Kaya maraming salamat din po sa inyong lahat. Yun po, nakalit ko na. So yung CBC na bago, yung in-improve, yung upgrading, yung sidewalk improvement, tapos yung tamang kalidad, yung tamang, pati pag sinabi 3,500 PSI, 3,500 PSI po talaga dapat yan. Pagkakatupakan, dapat at dapat, ganun po talaga, walang shortcut, walang substandards. At ang isa pong, ito medyo bago po sa atin, at kaya rin medyo pumaas yung presyo. Dahil dun sa niliblocking po natin, namin tayo ng quick drive sa mga diesel. Kung napapansin po ninyo, pag-ubus po natin, pagkatapos ng 24 hours, pwede lang daanan. Kadalasan, hindi lang po ganun nila ilang araw yan, pwede po mga minsan magpapatuyo. Pero dahil po yung mas dahil talagang main road tuwing pinapasara tayo sa Ilisco, talagang hindi maiwasan, nag-domino effect, nag-traffic sa ibang lugar. Kaya sabi natin, kahit mas mahal ng konti, itong klase ng semento, mag-i-invest na tayo para mapaiksi lang ng konti. At least, per segment, mabilis na, at least napapabilis ng konti. Siyempre, magsisimula ka sa braking, hanggang sa ano, pero kahit pa paano, nabawasan ng ilang araw per segment na pinapasara natin. Thank you din sa KPMO, of course, engineering, at sa lahat po sa mga barangay officials, sa mga natin natin na nag-assist, 24 hours po tayong may tao, ano? Hindi po naging madali yung proyekto nito. Ito, medyo komplikado yung proyekto nito. Kasi hindi tayo pwede magsara eh. Pag nagsara kahit magsara ka lang ng 5 meters dyan na 2 ways ay pinasara mo, kahit magsara ka lang ng 5 minutes, nag-cross ka na ng traffic sa ibang lugar. At syempre pati rito. Kaya talagang pinilit natin na one side lang yung pinapasara. Stop and go tayo. Diba? Nakadaan naman kayo dito. Alam niyo naman kung paano yung ginawa natin. Talagang matrabaho lang. Ano, sobrang hirap na ginawa natin dito. Pero ito na po tayo na pagtagumpayan. Isa na lang po, papansin po ninyo, hindi po natin totally nireblocking lahat-lahat. Ano? Kasi tayo sa pamahalaan natin, hindi tayo nagpuproyekto kapag hindi kailangan i-proyekto. Ibig sabihin, pag maayos pa yan, hindi natin siya mapapakay para gawin ulit. Diba? So, yan po yung, kasi pinagtanong din po sa akin ng isang araw, bakit yung part na ito? Pinuntahan ko naman, dinaanan ko naman, maayos pa kasi yung daanan. Hindi tayo magpuproyekto, minsan, kaya pinag-isip na natin hindi maganda yung pamahalaan kasi hindi kailangan i-project yung project. Diba? Kaya naging experience na maraming kababayan natin. Kaya tayo po dito, ginagawa natin. Kung yung kailangan ipagawa, ipagawa natin. Kung yung hindi kailangan ipagawa, hindi natin ipagawa. Simple lang naman, pero magandang sabihin na rin. Dito lang kung may nakakalimutan pa po, yung access road. Siyempre kasama rin yung access road. Yung drainage natin sa access road, upgrading na talaga. Sinama na po natin siya. Tingnan po natin kung makatulong mas malalaking drainage natin ngayon dito. Ilang kwentuhan na ako ni Coach Paul. Kwento niya sa akin kanina, nung bata siya, tinatawag ka rin Coach Paul. High school. Mas ganito na rin itsura niya nung high school. Kwento niya sa akin nung umuulan, dito, malapit dito sa may school ba? O dito mismo. Dito mismo, okay. Nadulas daw siya dito dahil mataas na yung tubig. Hindi niya na makita yung tinatapakan niya. Si Coach Paul mismo ang saksi sa inayos natin. So hopefully, may mga improvement tayong makita dito. Lalo na ngayon, iba yung ulan ngayon, ano? Parang hindi pang karaniwan. Dati, pag may bagyo, nakaka-experience ng gano'n klase ulan. Pero ngayon, mga thunderstorm, tapos nagkita pa ngayon. Kaya talagang
nakakapagtaka. Pati yung hangin, ang dami na rin puno na bumagsak. Itong last, huling mga nag-thunderstorm. Pati malapit sa yung mga punong bumagsak. Kakaiba talaga yung panahon ngayon. Ibig lang din sabihin ay kailangan na mas mabilis kumilos ang inyong ating pamahalaan. At ito na po. Kakatapos lang ng final draft ng ating flood control and drainage master plan ng Luzon ng Pasig. Pero hindi na natin inantay na matapos yun. Pinagawa na rin po natin ito aligned na ito sa master plan. Pero napaka-importante na may master plan kasi sa totoo, patingin-tingin natin pinapagawa yung mga drainage, sa natin pinakaayos. Opo, makakatulong pa rin yun. Pero mas maganda yung perspective natin, yung pangkalahatan yung tinitingnan po natin para mas magamit ng maayos din yung resources na efficient po yung magpapagawa natin at mas aayos ang lahat at hindi lang yung isa lang yung tinitingnan po natin. Muli po sa inyong lahat, maraming salamat at naging maayos at matagumpay kahit na medyo matrabaho ang proyekto na ito. God bless sa Barangay Kalawaan, Barangay San Joaquin, mabuhay ang Luzon. Maraming salamat po, Mayor Vico Soto. Tayo po ay dadako sa ribbon cutting ceremony at blessing sa pangunguna po ni Father Melvin Ojeda. Inaanyayahan po natin ating barangay officials at representative from Barangay San Joaquin. Ayan, ang total cost po ng proyektong ito ay nagkakahalaga ng 77 million. Meron po itong sukat na 3,700 plus linear meters ang kahabaan ng sidewalk. All right. From Barangay San Joaquin, representative, homeowners, si Cap. Erop na lang sa kasi All right, at the count of 3, 1, 2, 3. Congratulations, Barangay San Joaquin and Barangay Kalawaan. At tayo po ay dadako sa blessing sa pangunguna po ni Father Melvin Ojeda. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Diyos Espiritu Santo, sumayin niyo ang Panginoon. Si Kristo na anak ng Diyos ay dumating sa daigdig upang kanyang tipunin ang mga nagkakabatak-batak ng mga anak ng Diyos. Anumang daan na naghahatid ng mga tao para magka-tipon-tipon ay pawang naayon sa layunin ng Diyos na naghahangad pag-isahin ang mga pinaglayo ng mga bundok at ilog at magkahiwalay ng mga buo. Halina't manalangin sa Panginoon upang kanyang basbasan ang mga nagsisigawa at nakikinabang sa mga daan na ito. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan po ang tulong ang kanila na kailangan inakasama at malalahating makarating sa pamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpapalaman. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Do not bring us to test, but deliver us from evil. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hindi na naman pantay langan mo dito. Pwede. Aray po.
Haba eh. Tama na ito. Muli po, congratulations po sa pamahalaan lungsod ng Pasig at sa mga Pasigueño. At isa na naman pong bagong proyekto ang naisakatuparan at inaugurasyonan ngayong araw na ito. Hanggang dito na lang po muna ang ating vlogs. Maraming salamat po sa panonood at para po sa bago pala sa ating channel. Welcome po ang lahat and please like and share, comment down below and please subscribe para lagi po kayong updated sa kaganapan sa lungsod ng Pasig. Ingat na lahat. Bye!